Nasa katinuan pa, no? Naka-confine 29 days sa ospital. No, at nagkaroon po ako yung malakas na hangin na ang pagbibigay. In 24 hours, umuubos ako ng 3 malalaking oxygen. Yan po. Kaya yung naggastos sa akin estimate ko lang po naman, almost 5 million. At salamat po yung mga anak ko habang ako'y nasa katinuan pa, kinausap ko na. Sabi ko, kayo mag-iigi, no? At siyempre, hindi ko tiyak. At ang sabi sa akin ng doktor, ano naman ay wala pang problema, no? Yun daw aking baga ay maputi na. Ang ibig sabihin ay covered na ng dapulak, kumbaga sa bata. At ay talagang yung flow ng oxygen ay napakalakas. Pero sabi nga sa biyaya ng Panginoon, hindi naman ako natatakot. Sabi ko, kung yun ang panahon na yan, anong gagawin ko? No, yan. At salamat po sa Panginoon na kung nga po ay patuloy niyang binibigyan ng buhay. At siyempre, si Pastor Eloy naman ang isa sa ating, sabi nga kabunong braso, no? Kasama sa gawain. At hindi nang iiwan, no? Yung iba'y nang iwan na, ay di, sabi ko, kailangan yung magkasama ang magsama. At yung nang iiwan, di sila na lamang. Okay, so salamat po. At salamat po sa mga kapatiran na kangay hindi ko kayo kilala sa inyong mukha. Kayo na lang ho ang babati sa akin pagka ako'y nakita nyo riyan sa labas. Ako ho'y mahina na magtanda ng pangalan. Ako ho'y minsan isang taon bago ko matandaan ang pangalan ng mga tao. Ako'y may binabible study sa Bawan na maikwento ko lang sa inyo. Talagang bago ko na lang natandaan yung mga pangalan ng tao. Tagal. Okay. So, mahina po akong magtanda ng pangalan. Minsan naman nakakatanda rin naman ng pero hindi nyo maintindihan, yun ang biyaya. So anyway, hindi naman preaching yun So, ano ang pangalan mo? Okay. Sige ho, tayo ho'y mag-aral na ng salita ng Diyos. At kanina, yung palang program natin sa hapon ay pareho rin. Una lang kami ay naawit bago mag-pray. Kayo na may nagpipray bago aawit. No? At pagkatapos magpapasalamat din po. Pagkatapos ng pasalamat, special number, bago preaching. Ayan. Alas 5 po ang tapos namin. Minsan nakaka-alas 5:30 rin naman. So, ngayon po ay tayo dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos at salamat po sa opportunity na makakatayo dito sa likuran ng pulpito. At ito po ay biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Salamat po sa inyo mga kapatid na nung una, itong gawain dito, ang nagsimula rito, ang unang pumunta rito ay si Pastor Jobert, no? At nandoon pa ho yung pinakasimbahan at salamat pong hanggang nakarating tayo rito. At salamat po sa magandang balita na ang gawain po dito ay pinalalago ng ating Panginoong Diyos. At yan po naman ang nais ng Panginoon na yung kanyang gawain ay patuloy nating gampanan ng may katapatan. At salamat po na ang Pastor Eloy ay nagbigay ng tema na ang tema natin ay pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Pero hindi siya nagbigay ng text. No? Minsan yung nag-i-invite ay nagbibigay na rin ng text, ay bahala na raw ako. Kaya bahala na nga po ako. At ang atin pong pag-aaral ngayon ay dito po sa aklat ng Tesalonica. Yan, dyan po tayo mag-aaral sa chapter 1 ng 1 Thessalonians. At alam ko pong ito na may nabasa na po natin ng lahat ng mga mananampalataya. At ito po dito tayo mag-aaral ng salita ng Diyos.
At nais ko pong sa halip na basahin ko ang lahat ng talataan, ay babasahin na lang po natin ang talatang 1 hanggang 3, and then sa verse 8 na lang po. Yan, para to save time. No? So, tayo'y tumayo sa atin pong pagpupugay sa Panginoon. Tagalog po ang aking Bible na babasahin. So, nandyan na ho ba kayo? Unang Tesalonica, Kapitulo 1, 1 hanggang 3, at verse 8 na lang po ang babasahin natin. So, just follow me as I read these verses. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica, sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Verse 2, nangagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin, na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 8 na po. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako, ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Anupat kami ay wala nga ng kailangang magsabi pa ng anuman. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal na salitang ating binasa. Tayo muna po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa inyo pong biyaya na kami nga po, Panginoon, ay inyong iniligtas, binigyan ng kaunawaan through the working of the Holy Spirit, at gayon din po, Panginoon, ng kaunawaan tungkol sa inyong gawain. And I pray, Lord, na inyo po kaming sasamahan sa pag-aaral ng iyong salita. Tutulungan mo po, Panginoon, ang inyong lingkod, bigyan mo po ng kahusayan, kaalaman upang maipahayag ang nais mong maipaabot sa inyong mga anak dito sa God is able. At umaasa po, Panginoon, kami na tunay na kami po'y iyong sasamahan hanggang makatapos. Ito po'y dalangin po namin sa iyo at hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay, so katulad po ng nabanggit na, ang atin nga pong paksa ng pag-aaral ay pag-ibig sa Panginoon. Love the ministry. Yan po yung sa inyo. Ang akin po namang ginawang paksa, reasons to love the ministry. Ang dahilan upang ibigin ang gawain ng Panginoon. So, yan po yung ating paksa. At salamat po sa Panginoon na tayo po'y makapag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dito nga po sa ating binasa ay alam po natin na ito po'y sulat ni Apostol Pablo sa iglesia ng Tesalonica. At sinulatan nga po ito ni Apostol Pablo at makikita po natin ayon sa tala ang performance ng iglesyang ito. Sa verse number 3 na atin na pong binasa, ay basahin po natin muli yung performance po nila, isa sa mga performances nila, na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ang ano po? Ang inyong gawa sa pananampalataya.
Yan po ang sabi, meron po silang gawa sa pananampalataya at mayroon po silang pagpapagal sa pag-ibig. Sila po'y may pag-ibig na nagpapagal at pagtitiis sa pag-asa. Okay? Sila po'y may pagtitiis doon sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang sabi sa verse number 3. At makikita rin po naman natin sa verse number 6. Ang sabi rito ng talata, at kayo'y nagsitulad sa amin, sa Panginoon. Yan po ang sabi ng talata. Kayong mga taga-Tesalonica ay umibig sa amin, tumulad sa amin sa Panginoon. Saan sila tumulad? Ang sabi po rito ay nung inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian. Ang iglesia ng Tesalonica ay hindi iglesyang madali ang kalagayan. Ang sabi rito ng ating talata, mayroon pong malaking kapighatian. Sila'y pinipigati, sila'y pinipersecute. At makikita rin natin yun sa chapter 2, na sila po ay pinersecute ng sabi ng kanilang mga kababayan. Okay? At ito pa po rin ang ating makikitang napakaganda pa sa iglesyang ito na atin na rin pong binasa. Ang sabi po ng verse 8, sapagkat mula sa inyo ay nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako. Sa lahat. Yan po ang sabi. Alam ka ninyo ang lahat? Ay lahat ang sabi. Sa lahat ng dako. Yan po ang sabi. Ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos, ano pat kami ay wala ng kailangang magsabi pa ng anuman. Yan po ang ating nakita at binasa po dito sa kapitulong ito. Ngayon, ano po ang ating masasabi rito sa bahaging ito? Ay masasabi po natin ang tungkol sa iglesyang ito, ang kaugnayan po nila sa ministry ng ating Panginoong Diyos, na sila po ay mayroong malaking pag-ibig sa ministry ng Diyos. Yan po yung ating masasabi kung bakit they were able to perform such kind of ministry works is because mahal nila ang ministry. Amen po. Salamat sa Diyos sa katotohanan ito. Mahal nila ang ministeryo ng Panginoon. They were able to reach all those places. Yan ang sabi ng ating talata. Dahil mahal nila ang ministeryo ng ating Panginoong Diyos. Amen po? Amen. Ngayon, yan po ang ating introduction at hindi na naman natin totoong paparamihin pa. Yan na may naiintindihan na natin na mahal nila ang gawain ng Panginoon. Hindi nila kayang gawin ang ganong bagay kung hindi po nila mahal ang ministry ng Panginoon. At salamat po naman, nababalita po natin ang inyong gawain dito kung paano kayo naglilingkod sa Diyos. Kayo po ay encouragement sa amin, sa bayan. At keep up the good works. So yan po yung ating masasabi. Now, so, ngayon pong hapon ay ano po bang masasabi po natin sa ministry ng ating Panginoong Diyos? Ano ang ating masasabi? Yan po ang tanong natin na mahalagang maitanong natin. Ano ang masasabi po natin tungkol sa ministry ng Panginoong Diyos?
Ito po yung akin pong naisulat sa aking outline, na ito pong ministry ng ating Panginoong Diyos ang pinaka-importanting ministry ng mga anak ng Diyos na maaari po nilang magawa. Aha. Yan po. No? Ulitin natin, ang ministry ng ating Panginoong Jesus, ang pinaka-importanting ministry o gawain na maaaring magawa ng mga anak ng Diyos. Maaari tayong gumawa ng kung ano't ano man sa buhay natin. Napakarami diyang gawain, pero kung atin pong naiintindihan, ay wala pong hihigit sa ministering ito ng ating Panginoon. Sana po'y naunawaan natin ang bagay na ito. Marami po mga Kristiyano ang Kristiyano, pero hindi po malalim sa kamalayan. Kaya po walang involvement dahil hindi naiintindihan ng ministry ng Panginoon ay napakahalagang ministry. Sabi nga natin, the most important ministry that we can have as Christians. Amen? So, nagkakaintindihan na po tayo. Tinatanggap po ba natin? Salamat po sa Panginoon. Ay, alam na pala ninyo, hindi tayo titigil na. At sapagkat ito ay most important ministry, ay atin po namang nalalaman nung ang Panginoong Hesus, bago umakyat sa langit, ay binigyan niya ng komisyon ang mga alagad. Alam natin yun, Matthew 28, 19 and 20, sa 18, all power is given unto me. And then, sabi ng 19, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and I will be with you even up to the end of the world. Yan ang Great Commission ng Panginoon. Nung siya ay aakyat na sa langit, tinipo niya yung kanyang mga alagad. Wala siyang ibang ipinagbilin. Hindi sinabi niyong inyo, titingnan yung aking mga naiwan doon sa lupa. Hindi ganun titingnan niyo yung aking ina. Hindi ganun Ang sabi, go ye into all the world and preach the gospel. At yan din po ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad doon sa Acts 1:8. Ye shall be my witnesses. Now from Jerusalem, Judea, Samaria, and up to the uttermost part of the world. Kayo ang magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa kaduluduluhang hangganan ng lupa. Kung inyo pong bubulayin ang bagay na ito, makikita natin yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa ministering ito. Okay? Kaya nga po natin sinasabi, it is the most important ministry that we can have in our life. So mga kapatid, sana po'y nakikita natin itong bahaging ito. At yan po'y isa lamang sa mga patunay ng kahalagaan nito. Sana po mga kapatiran dito sa God is able, sana po'y ating naiintindihan yung bagay na yan. Most important ministry. Gayun din po naman makikita natin sa liwanag ng banal na kasulatan doon sa Acts chapter 4, 16 to verse number 20. Alam natin doon na hinuli yung mga alagad. Tatandaan nyo? Habang sila ay nagpipreach, hinuli sila ng mga taong simbahan, ng mga saserdote, ng mga pare. Pare yung priest sa English ay di pare yun. Okay? Mga pare at tungkol iba pang mga taong simbahan. Sila'y kinulong. Okay? At pagkatapos in-interrogate, sa ano ikang kapamahalaan ninyo ginagawa ito? Dahil sa chapter 3, ay mayroon po dong lalaking lumpo na pinagaling. Na sabi, 40 years old na. Okay? Naroon sa templo,
nanghihingi ng limos, nakita ni Pedro at ni Juan, at akala'y bibigyan siya ng limos, at ang sabi ni Pedro at Juan, tumingin ka sa amin. Wala kaming pilak at ginto, ngunit sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumindig ka at lumakad ka. At siya po'y gumaling right away. Kaya po sila hinuli. At pagdating sa chapter 4, verse 16, ano sabi ng mga pari ngayon? Ano ikang gagawin natin sa mga taong ito? Talagang hayag. Yung miracle na kanilang ginawa. Pero, kinakailangan natin silang pigilan. Buhat ngayon ay wag na silang mangangaral pa sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Pero ano po ninyo ang sagot ng mga alagad, si Pedro at si Juan? No? Ano sagot? Susunod muna kami sa Diyos. Kung katuwiran sa harapan ninyo na makinig sa tao kay sa Diyos, inyong hatulan, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming mga narinig. Nakita at narinig. So yan po ang masabi po natin. Ang sabi ni Apostol mula po rito, ito po yung kanilang pinanghawakang matibay. Ano ha? Ito po yung kanilang pinanghawakang matibay. Hindi ninyo kami po pwedeng pigilan. Mga kapatid sa Panginoon, ganyan pong kahalaga ang ministering ito na atin pong makikita sa talatang ito. At alam din po natin, mga kapatid, ang sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Ano ha? Sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ano sabi? Ay hindi kami nanghihina. No? Kahit na si Apostol Pablo, ang daming karanasang napakahirap. Sa chapter 7 ba yun? Kung anong bugbog ang inabit niya, lahat na ng kahirapan, naranasan niya. Sabi niya, ako'y pinalo, kulang lamang ng isa. Ilang beses ako nabugbog. Muntik ng matay, lahat na ng kahirapan ay kanyang naranasan. Pero sabi sa chapter 4, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, hindi kami nanghihina. No? Ay bakit? Dahil nga po, ito po yung napakahalagang ministry. So mga kapatid, kumusta po kayo sa gawain ng Panginoon? Kayo ba kayo lumakas na para hindi manghina? Okay? So yan po yung sinasabi po rito. At alam po ninyo, ito rin naman ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. 2 Timothy chapter 4, verses 1 and 2. Na siya ipinagtagubilin sa Diyos at ang sabi niya sa verse 2, preach the word in season and out of season. Na pangaral mo ang salita sa kapanahunan at sa di kapanahunan. No, wala kang pipiliing panahon. Ipangaral mo ang Ebanghilyong iyan, ang ministry ng Panginoon. Yan po ang sabi po ng mga talatang atin pong binanggit. Mga kapatid, so sana po ay nakikita natin ang bahaging ito sa ating buhay. At ako rin po na may nagpapasalamat na ipinaunawa sa akin ang bahaging ito. Hindi man nyo itinatanong, sinuko ko po ang buhay ko nung ako'y bata pa. Sabi ko nga po, 16 years old, nung aking ibinigay ang aking buhay sa Panginoon. No? So ako'y naglingkod na po sa Panginoon. Hindi pa ako napasok sa Bible School. Ako'y nakakatugtog na ng accordion na maliit. Kasama na po ako sa evangelistic, lakad, 14 kilometers balikan, lakad yun. Sa release ng train, no? Ay, buti ngayon at puro sakay na tayo. No? Pagka nalayo-layo ng kaunti, hindi na makarating. Ano ha?
At buhat po nung nag-graduate po ako sa Bible School, 1976. No? At hanggang ngayon, naglilingkod sa Panginoon. So, salamat po sa Panginoon na Kanyang ipinaunawa sa akin ang bahaging ito. Hindi po madali. Nung ako po'y nagsisimula sa Bible School, wala akong support, ni Cinco. Working students ako. Ako'y nagkakat ng shells na para lang meron akong pagkain makain. No? Nagkukonstruct ko ng building. No? Nung ginawa ang Sosiego, yung Santa Mesa ngayon, yung church na yon. No? Ako'y kasama sa naghukay ng foundation noon. Dati hindi naman ganun kalaki yun eh. Okay? So, and then nung ako'y nag-start, diyan sa Batangas, na wala akong kasamang, kumbaga, backer para mayroong magsusupport sa akin. Na, pero salamat sa Panginoong Diyos. Akin lang hong isinishare sa inyo ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. At salamat sa Panginoon hanggang ngayon ay buhay pa. At nanduroon pa rin po, hindi po nalipas yung naising yun. Ang sabi ko po noon hanggang ngayon yung aking naisin. Yung lahat ng malalaking barangay ng Batangas, sana'y magkaroon ng gawain. Okay? Dahil napakahalaga po ng salita ng Diyos. Okay? Nandiriyan po ang una nating pagpapahayag. Ano ang ating masasabi? Ito ang pinakamahalagang ministry na atin pong magagawa sa ating buhay. Kahit ano pang ginagawa ninyo, hindi hihigit sa ministry ito. Sana po nakatanim yan sa puso na nating mga anak ng Diyos. Okay. So, yan po ang una nating puntos. Tapos na po tayo. Sa unang puntos. Ayan. Pangalawang puntos. Ano yung dahilan? Reason to love the ministry. Yan po naman, at yan na may alam na natin, pero sister, tayo ay nangangaral, ay ito'y reminder na po lamang, ano nga bagang dahilan at atin pong mamahalin ang ministry ng atin pong Panginoong Diyos. Sana po'y kita natin ang dahilan. Dahil yun pong dahilang yun ay aakay sa atin para ating gawin ang gawain. Pag hindi natin naiintindihan ang ang dahilan, hindi natin makikita ang halaga. At hindi tayo maglilingkod. Ay ano nga baga ang dahilan? Ito na may alam na natin, pero babanggitin na rin po natin. Una, ito pong ministry ito ng ating Panginoong Diyos ay tungkol sa kanyang pag-ibig sa mga tao. Alam na natin yung John 3:16. Whosoever believeth in Him, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, no, hindi election, ano, believeth in Him should not perish but have everlasting life. Si Brother Kuni. Kanina naririnig ko palagi yung siya elected, dito na may whosoever problema pa ni Brother Kuni, ano. Okay, mga kapatid, naririyan po, reason. Ay dito po natin maipapahayag o ito po'y kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Na, kung hindi natin ipapahayag ang gawain ang ministry ng ating Panginoon sa plano po ng Diyos, yan po'y isang kabuuan. No? Isang kabuuan ang pagliligtas ng Panginoon. Ay tayo guys susuguin pa niyang mangaral kung ang kaligtasan ay hindi na kinakailangan ang pangangaral. Ang sabi po ng Romans chapter 10, verse 14, faith cometh by hearing, and hearing by the word
of God. Yan po ang sabi. Na, bagaman sinasabi natin, yung tatanggap diyan ay yung mga itinalaga nung una pa. Pero sa plano ng Diyos, dapat silang makapakinig. No. Okay? So yun po yung sinasabi. Bakit ko mamahalin ang ministry ng Panginoong Diyos? Dahil ito ang kapahayagan ng pag-ibig ng atin pong Panginoong Diyos upang mapakinggan ng isang makasalanan ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At alam po ninyo mga kapatid, ito po yung pinakamahalaga, the highest kind of love. Na alam natin, ibinigay ang bugtong na anak. No, hindi para magtrabaho ng hanap buhay diyan. Ako yung magsisimula ng company. Na, at kung ano lang ang gagawin doon, hindi sa layunin yun. Ang layunin ay para magligtas. So, kaya po mga kapatid sa Panginoon, salamat na atin pong naipapahayag ang bahaging ito tungkol sa ating pag-ibig sa ministry ng Diyos. Sana po'y ating nakikita ng malalim ang bagay niyan. Doon sa inyong mga naabot ng Ebanghelyo. Sana'y makita natin yun. No? Kung hindi ako pinangaralan ng Ebanghelyo, ano mangyayari sa akin? No? Dahil ang sabi, kung hindi ka makakapakinig, hindi ka aabot sa pananampalataya. Bagaman sasabihin mo, hindi po yun, isang kabuuan yun. No? Yun po yung sadyang plano ng Diyos. Ikaw ay elected, ikaw ay dapat makarinig, at ikaw ay maliligtas. No? Yan po yung nakikita natin na ipinapahayag ng salita ng Diyos. So, yan po yung sinasabi. It is the message of God's love to the people. John 3:16. Pangalawa, it is the message of salvation. Nasabi na po natin at alam po natin ang kaligtasan ito ay napakagandang kaligtasan. Sapagkat ito po ay kaligtasan ng ating kaluluwa sa kaparusahang walang hanggan. Alam natin yan, So alam natin mayroong kaparusahang darating at ibibigay ang Diyos sa mga hindi ligtas. Kaya po itong pangangaral na ito ay dapat nating mahalin sapagkat ito nga po ang nagpapaaninaw tungkol doon sa kaligtasang yaan. At alam natin na dahil nga po diyan tayo po ay mayroon na ng buhay na walang hanggan at hindi na po tayo paparusahan. At ito rin po ang nagbibigay ng kaligtasan upang tayo rin naman ay mabago sa ating masamang takbo ng buhay. Siguro mayroon kayong karanasan. Sabi ni brother ko akala ko maglalasing yan No? Pero sabi niya, hindi siya nanigrilyo, hindi siya naglasing. No? So, brother ko yun lang ang aking tingin sa iyo noon. No? Pagpasensyahan mo na ako. Pero yun po yung nagbabago ng buhay. Sabi ko nga po, kung hindi ako naligtas, matagal na rin akong kinain ng bulate. Dahil alam ko rin kung sino ako. No? Okay? At kung tayo nga po hindi naligtas, anong takbuhan ng buhay natin? Okay? Siguro, iba sa inyo, dati magsusugal. Mananaya sa wedding. Meron? Kung ano-ano pa. Pero ngayon, naiintindihan na ninyo, hindi pala yun. Hindi pala kalooban ng Diyos yun, hindi pala maganda yun. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Narito, ang dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging bago.
Amen? Pero mo yung biyaya ng Diyos na yun. Dati-rati, kung ano-ano, kung sino-sino yung kasama mo, ngayong nakakilala ka sa Panginoon, ang ganda na ng buhay mo. Kaya meron dahilan para mahalin natin ang ministeryo ng ating Panginoong Diyos. Okay? Sabi ng Lucas 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala sa lahat ng mga, sabi nga'y, tiwaling takbo ng buhay. Binabago ng Panginoon. Sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11, ganyan ang ilan sa inyo. Kung ano-anong ginagawa nyo, pero kayo'y binago na, kayo'y binanal na, kayo'y hinugasan na. No? Ay dahil yan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, dahil sa ministry ng ating Panginoon. Okay? So, salamat sa Diyos. Kaya dapat nating mahalin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa madaling salita, ito rin po yung Ebanghelyong nagbibigay din po sa atin ng pag-asa. Ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Doon sa mga wala pa, hindi naman natin alaman kung sino yan. Bagaman tayo naniniwala doon sa sinasabing election, wala naman nakalagay sa noong letter A. Meron ka kayo nakitang merong tatak na idea sa no, wala naman. Kahit sa likod. No? Sino kayo mga taong iyan? Na? Pero ang Diyos lang nakakaalam. No? Ito kayang taong ito. Ito kayang taong ito. No? But yun ang way ng Panginoon para sila'y maipon. Sabi nga ng Panginoon doon sa dyan, ako'y mayroon pang ibang mga taong wala sa kulungang ito. Kinakailangan ko silang puntahan at sila'y aking hanapin. Ay ang paraan yan, mahalin mo ang ministry ng Panginoon. Ipangaral mo. Dahil yan ang plano ng Diyos. Na? Kaya po, salamat sa Panginoong Diyos. So, salamat po sa Iglesia ng Tesalonica na atin pong binasa na sila po ay naging magandang halimbawa sa pag-ibig sa ministry ng ating Panginoon. At ito po naman ay hamon din sa atin ngayon. Huwag tayong titigil. Amen po? Okay? Hanggang kailan ba ako rin Okay. So, salamat po sa Panginoon. So, nakatapos na po ako ng 2 puntos. Last point. Last point. Amen. Kakain na. Okay. Okay. Ngayon, mula sa talatang ito, sa ating talatang binasa, ay atin po namang pag-aaralan yung power. The power to uphold the ministry of God. To love the ministry of God. Ano ba yung kapangyarihan? Sinasabi natin maganda ang ministry ng ating Panginoong Diyos, kinakailangan ito'y ating maipangaral, pero ang tanong, ginagawa mo ba yan? Ayan. Ang iba daw sa atin ay amen lamang ng amen. Pero ang maganda'y tayo po'y involved na lahat. Amen? Okay, dito po tayo magtatapos sa ilang bahagi rito. Ito po ay 5. Tig-1 minuto. Okay, ano ho baga? Para itong ministering ito ay ating tunay na maipangaral ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, ano ho baga ang kapangyarihan dapat ay taglay ng isang Kristiyano? Ayan. Diyan po sa ating text tayo kukuha ng mga puntos. Okay? Sana po'y maging malalim sa atin. Tingnan natin, damahin natin, at sana'y talagang yakapin natin. Ito po yung sabi ng verse 3.
Nabasa na natin, yan lang po naman natin kinukuha yung mga puntos natin. Ang sabi po ng ating talata, basahin natin muli, na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda po ng ginawa ng iglesyang ito. Bakit nila nagawa? At ito yung nais kong ibahagi sa atin para din ating magawa. Katulad nila. Number one, they have that living faith. Buhay ang kanilang pananampalataya. Yun. Hindi yun lalago ng ganon. Hindi yun makakapagpakita ng ganong klase ng performance sa kanilang sinasabing pananampalataya kung ito'y hindi buhay na pananampalataya. Alam po nyo, nakakalungkot. Minsan, malakas tayong magsabi ng amen. Pero hanggang amen lang. No. Pero ang kinakailangan po sa atin, mayroon tayong buhay na pananampalataya. No, tingnan nyo yung kamuting buhay. Yung kamuting bagit, nagapang ay buhay Oho. No? Ayan po yung kalagayan ng iglesia ng Tesalonica. Buhay po ang kanilang pananampalataya. Kaya po sila ay mayroong sinasabing labor of love and patience of hope sa kanilang buhay and following the apostles' example. Yan ang dahilan. No? Alam nyo, nakakalungkot sa ibang mga mananampalataya, malakas lang umamen. Pero walang participation. Ako gawin nakakatama. Nakakatama ako. Daplis o sentro. Okay. So, sana po mga kapatid ay nakikita natin ang bahaging ito. Okay? Living faith. Ang kinakailangan po natin ay living faith. Hindi dead faith. Yung sinasabi sa Santiago, mayroong patay na pananampalataya. Abay, babaho lang yun. Patay Pero pagkabuhay, magandang tingnan yan. Mga kapatid. At yun po yung kalagayan ng iglesia ng Tesalonica. Ano kaya ang kalagayan ng iglesia ng God Disabled? Ano kaya? Buhay? Patay? Buhay? Ay, amen ha? Sabi niyo yung buhay. Lahat ba ng miyembro ay buhay? Ayan, dapat. Okay, amen. Yun ang ipinakikita ng iglesia ng Tesalonica. Amen. So, ang ganda ng iglesia ito. Kaya ito hindi nakakasawang basahin. Ulitin mo ng ulitin. Bulayin mo, matutuwa ka sa iglesyang ito dahil buhay ang kanilang pananampalataya. At yun po yung ipag-pray natin sa ating sarili. Biro mong labor of love, patience of hope. Sila'y pinipersecute. Okay? Tuloy sila. Sinunod nila yung halimbawa ng mga apostol. Yung mga apostol, lahat yun, walang namatay doon sa sakit. Alam po ba niyo ang kamatayan ng mga apostol? Natatandaan ko po, si Santiago yata, limot ko na rin po Yun po ay binalatan ng buhay, parang kakaldiritahing kambing. Hanggang mamatay.
Si John Di Villabayon, itinapon sa nakulong langis. Yung isa po ay ipinakaladkad sa kabayo. Ang natatandaan ko kay Apostol Pablo ay pinako ng patiwarik at pinana doon. Wala po doon na namatay sa lagnat. No? Hirap. No? Si Judas lamang po ang nahulog sa kahoy dahil nagbigti. No? Okay? Pero sila pong lahat gawa ng gawain ng Panginoon ay nagtiis. Ang Tesalonica po, ganyan din ang karanasan. So, yan po ang una. Baka tayo totoo magtagal dito. No? Doon sa Church of Jerusalem 41 to 47, makikita po natin sila po ay mayroong buhay na pananampalataya. Nung maligtas, natuto sila magsakripisyo. Pinagbili nila yung kanilang ari-arian, ay binigay sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi doon sa pangangailangan ng mga miyembro. Ngayon, mahirap nang gawin yan. Ano? Okay? Pero nasa sa inyo kung pagbibili nyo ang inyong simbahan. Hindi na. Okay, so yan po ang first point. Living faith. Amen po. Verse 5. Diyan lang naman tayo nakakuha ng puntos Ano ba yung sabi sa verse 5? Kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita dahil sa inyo. Sa nakita ng mga taga-Tesalonica yung kanilang sinunod, nakita sa mga alagad. Yun ang kanilang sinunod. Ang ganda ng halimbawa ng mga alagad, sinunod nila. Ngayon, paano natin maipapakita yung pag-ibig natin sa Panginoon? Ito po yung second point natin. Magkaroon po tayo ng leading faith. Pananampalatayang umaakay. Pananampalatayang umaakay. O nag-aakay. Katulad ng mga alagad. Ipinakita nila ang kanilang buhay upang akayin yung mga wala pa. Kaya naman dumami yung mga taga-Tesalonica ngayon ay naging gabay ng mga tao ron din sila. Nakita yung buhay nila, nagkaroon sila ng leading faith. Amen? Oo. Kaya ito'y ating binabanggit. Sana pag nakita kayo ng mga tao riyan, ang ganda ng buhay ni si kapatid na iyan. Yan taong iyan, ang ganda niyan. Ano gang meron diyan? Ay di kaya nasabi sa Matthew, let your light so shine before men that they might see your good works and glorify God which is in heaven. Yun po yung maganda. At yun po yung buhay ng taga-Tesalonica. Leading po ba yung inyong buhay? Nag-aakay ho ba? At yun ang maganda. Amen? Yun ang ating ipag-pray. Lord, ako po iyong gamitin, ang buhay ko ay maging taga-akay. At yun ay patunay na mahal mo ang gawain ng Panginoon. Pagka ikaw ay mananampalatayang wala kang ganyang intention sa buhay mo, baka hindi mo mahal ang ministry ng Panginoon. Tama po? Kumusta po kayo? Ayos? So, sana po ipag-pray natin yan.
yung bagay na yan. So, yan po yung ating nakikita rito sa iglesyang ito ng Tesalonica. And of course, kaya naman nila ito nagagawa ay sapagkat sila po'y ginagabayan ng banal na espiritu. Okay? They are spiritual sa kanilang pananampalataya at hindi karnal. No. Dahil kung hindi sila spiritual, hindi sila makapaglilit. No? Pero dahil spiritual sila, nakikita yung kanilang pananampalataya, nagiging dahilan para sumunod yung iba. No? Kaya po ingatan natin ang buhay natin, huwag nating hayaan tayo po'y maging katitisuran. Amen po? Kahit diyan sa labas. Ganyan kaya mga baptistang ngayon. Ganyan ang mga ugali niya. Sana naman hindi gayon. Ano? Amen? Oho, sa inyong kayo may kapitbahay. Okay, ingatan yung patutuon ninyo. Okay? Para maging gabay ang buhay. Amen po? Okay. So baka totoo magtagal eh. Number 3, verse number 6. Okay, anong nasabi ng verse 6? At kayo'y nagsitulad sa amin sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Sabi rito, kayo'y nagsitulad sa amin. They have that looking faith. Sila po ay mayroong pananampalatayang tumitingin. At ang kanila pong tiningnan dito ay ang mga apostol. No, nakita nila ang ganda ng buhay ng mga apostol. Kaya ang ganda rin po sana na makita rin po sa atin yun. Nakatingin tayo sa mga apostol. No, sana sila naman ay makatingin din sa atin. No, at higit sa lahat tayo po yung tumitingin. No? Okay? Yung pananampalataya natin tumitingin. No? Sino kaya ang madadakma ko rito? Ano? Aha? Sino kaya aking mababahagi na ng salita ng Diyos? Amen po? Kayo ginagahangad na may masiran? Yun po yung dapat. No? Yun yung dapat. Okay? Huwag tayong pipikit ang mata ng pananampalataya. No? Kung mayroong verse dyan, looking unto Jesus, kaya hindi naman, magkaroon tayo ng looking faith na tinitingnan yung iba pang mga lugar. Amen po? Ay siya, alam na ninyo eh. Sige. Dadalawa na lang. Tayo makakatapos na. Verse number 7. Sa verse number 7. So, ang sabi rito, sa 6, at kayo nagsitulad sa amin sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. At verse number 6, ano pat kayo'y naging uliran. Kayo'y naging uliran ng lahat ng nananampalatayang nangasa Macedonia at Akaya. Kayo'y naging uliran. Sa atin pong nilagay naman, ang hindi lamang po living faith, leading faith, looking faith, number 7, they have that lighting faith. No, pananampalatayang lumiliwanag. Amen po? So, ingatan natin yung ating pananampalataya na yan po ay magliwanag. Okay? So, nagnanais po sila na maipakita nila sa iba. No?
yung kanilang pananampalataya. So ano pat kayo'y naging uliran sa lahat ng nananampalatayang nanga sa Macedonia at Akaya. So yun po yung kanilang nakita sa mga apostol, no? At pagkatapos, yun po ay yung kanilang ginaya, pinaliliwanag nila yung kanilang sarili ayon sa kanilang natutunan sa mga apostol. Amen po? And the last na tayo. Verse number 8 and 9. 8 and 9. Ito po ang sabi ng talata, sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako, ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos, ano pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman, sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin, kung paanong nakakapasok kami sa inyo, at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. So yan po ang ating binasa. Mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Diyos. Mula po sa pangungusap na yan, mayroon po silang laboring faith. Meron pong pananampalatayang handang magtrabaho, nabansag. No? Hinayaan nilang ang salita ng Panginoong nasa kanila'y makaabot sa maraming lugar. Mga minamahal, sana'y dito po sa Taysan, abutin pa rin ninyo papunta ron. Mga pabundok na yan. No? Pagsikapan natin, ipag-pray natin. No? Marami pa po mga tao. Ako po, tuwi ako nagagala sa Batangas, napapadaan sa ibang kalye. No? Outside ng Batangas, sabi ko, sana may simbahan din eh. Sana mayroong manggagawang pumarini. No? At sana po, sa atin din mga puso, naroon yung damdamin ngayon. Ako'y pupunta roon. Saan pa kami roon? Ditong lugar na walang gawain. Sa Tulo. Sa Tulo. Meron pa malugar dito. No? O, sa Tulo na lang. Sige, bahala kayo roon. So, mga kapatid, salamat po sa Panginoong Diyos. Okay? Yan po yung sinasabi po nating kapangyarihan, na para mahawakan natin ang ministry ng Panginoon. Living faith, leading faith, looking faith, lighting faith, and laboring faith. Yan po ang Tesalonica. At sana po, tularan natin, pag-pray natin, ang mga katotohanan ito sa ating iglesia, at sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, salamat po sa inyong biyaya. Nang inyong salita po ay nandiriyan